Naranasan mo na ba yun, yung pakiramdam na parang todo apak ka sa silinyador, ang lakas ng ugong ng makina? Pero naka-neutral ka. Oo, naka-neutral ka pala, ang daming ingay, 'di ba? Ang daming effort pero walang usad? Ganyan na ganyan. Parang ganyan minsan yung feeling sa isang team o sa isang organisasyon, lahat abala, lahat passionate, pero pagtingin mo sa resulta parang bakit ganito lang? At yan mismo ang sentro ng problema na binabalangkas sa mga materyales na pinadala mo. At ang ganda ng diagnosis nila, hindi raw ito competence problem. Hindi dahil sa mahina ang mga tao? Hindi. Hindi dahil kulang sa kakayahan. Ang tawag nila dito ay isang integration problem. Integration problem. Oh, isipin mo, parang may world-class engine ka, may heavy-duty kang gulong, at high-tech na GPS, pero hindi sila nakakonekta sa isa't isa. Okay. Maraming organisasyon ang nag-i-invest ng malaki sa strategy, sa leadership training, sa spiritual formation. Pero ginagawa nila ito ng hiwa-hiwalay. Pinapalakas ang bawat departamento, pero hindi sila natututong mag-usap. So, parang bumubuo tayo ng isang all-star basketball team. Tama. Pero yung point guard, yung center at yung shooter, kanya-kanyang laro. Magagaling sila isa-isa pero talo pa rin yung team. Talo yung team. At sa mga source mo, may specific na framework silang ginagamit para dito, di ba? Yung paulit-ulit na binabanggit ng mission quotient o MQ. Oo. At mahalagang linawin agad, hindi ito isa na namang checklist o, alam mo yun, exam na kailangan mong ipasa. Okay. Ang ganda ng paglalarawan nila. Ang MQ ay isang diagnostic lens. Parang salamin ng doktor. I like that. Ito yung lalim ng pananampalataya, yung kakayahang makinig at umunawa sa direksyon ng Diyos. Okay. Pangalawa, relational intelligence, yung abilidad na bumuo ng tiwala, mag-navigate sa conflict at maging healthy yung samahan. Teka, yung relational intelligence, parang yan yung unang-unang bumibigay kapag may pressure, no? Naku, totoo yan. Kahit gaano kaganda yung plano, kung di na nag-uusap ng maayos yung team, wala ring mangyayari. Walang mangyayari. Okay, so spiritual, relational, pangatlo? Pangatlo ay cultural intelligence, yung pag-unawa at respeto sa iba't ibang kultura, lalo na kung diverse ang team mo o yung community na pinagsisilbihan mo. Makes sense. Tapos, kasunod niyan ay strategic intelligence. Ito naman yung malinaw na layunin, matalinong pagpaplano, yung alam mo kung saan ka talaga pupunta. Okay. Panglima, ethical intelligence, na simple lang, moral na integridad, pagiging tapat. At panghuli, organizational intelligence. Ito naman yung mga sistema, proseso, at istruktura para maging sustainable. May payroll ba? May communication channels ba? Mga ganyan. Okay, I get the 6 intelligences. Pero sa totoo lang, parang ang hirap pagsabayin yan lahat. Sa totoong buhay, hindi ba't laging may isang nangingibabaw? Realistic ba na mag-aim for a perfect balance? At dyan na nga, dyan na pumapasok yung pinaka-critical na punto ng MQ. Based sa mga binigay mong materyales, ang issue ay hindi kung meron ka ng mga ito. Okay. Ang tanong ay, paano sila nag-uugnay? Dahil ang isang kalakasan na nakahiwalay, ayon sa kanila, ay hindi lang kulang, pwedeng maging panganib. Wow, teka. Paano nangyari yun? Na yung strength mo, yun pa yung magiging liability. Isipin mo yung sinabi ni Pablo sa Roma tungkol sa zeal without knowledge. Sobrang sigasig pero walang tamang kaalaman. Oo. Yan ang classic example ng mataas na spiritual intelligence pero bagsak sa strategic intelligence. Puro passion pero nasusunog lang, walang direksyon. O baliktarin natin, isang napakagandang strategy na walang spiritualidad. Nagiging corporate machine? Exactly. Nagiging mechanical, malamig, kasi yung lakas sa isang area ay hindi kayang pagtakpan yung butas sa ibang area. In fact, pinapalala pa nito. I see. So yung pagkakawatak-watak na to, hindi lang siya bad management. Sa isang article mo, ang bigat ng term na ginamit nila, spiritual and theological disorder. Ang bigat, no? Oo. Bakit ganun kalalim? Parang sakit na. Kasi ang argumento nila, bawat strategy na ginagawa natin may daladalang teolohiya. Isang
implicit na paniniwala tungkol sa kung sino ang Diyos. Halimbawa, kung ang isang mission ay puro metrics at numbers lang, ang ipinapahiwatig nito ay ang Diyos ay isang CEO na resulta lang ang habol. Okay, I get that. Kung ang mission naman ay puro social action pero walang spiritual formation, parang sinasabi mo na ang kaligtasan ay tungkol lang sa pag-ayos ng mga sistema dito sa mundo. So, kapag watak-watak ang mission mo, ang sinasalamin nito ay isang watak-watak na pagkaunawa sa Diyos. At doon pumapasok yung konsepto ng Mission Day na binabanggit nila, yung ideya na ang misyon ay sa Diyos at hindi sa atin. Eksakto. At ang Diyos Ama, Anak at Espiritu ay hindi watak-watak. May perpektong pagkakaisa. Kaya kung nakikibahagi tayo sa misyon niya, dapat sinasalamin din natin yung kabuuan na yun. Eksakto. At tingnan mo si Jesus. Siya ang ultimate model ng integrated mission. May malalim na spiritual intelligence, laging nananalangin, laging konektado sa Ama. True. May mataas na relational intelligence, kumakain kasama ng mga makasalanan, nakikinig sa kwento nila. May cultural intelligence, gumagamit ng mga talinghaga tungkol sa pagsasaka na naiintindihan nila. Oo, at pangingisda. At pangingisda. Tapos may strategic intelligence. Pinili niya yung 12 para i-train at ipagpatuloy yung gawain. Hindi niya kailanman pinaghiwalay ang mga to. Lahat yun ay siya. May isang parirala sa isa sa mga source mo na talagang tumatak sa akin. Ang misyon daw ay hindi isang checklist ng mga gawain, kundi isang living ecosystem. Yan. Maganda yan. Parang isang gubat o isang coral reef. Gusto ko yung analogy na yan. Paano gumagana yung systems thinking na yan sa isang practical na misyong? Magandang tanong yan. Kung ecosystem yan, ang bawat bahagi ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng tinatawag nilang feedback loops. Feedback loops. Oo, isipin mo yung feedback loops na parang thermostat sa aircon. Kapag uminit sa kwarto, yun ang feedback. Aandar yung aircon para palamigin. Kapag lumamig na, hihinto. May constant adjustment. Okay, gets. Sa isang malusog na misyon, ganyan din dapat. Bigyan mo ako ng example sa isang team. Sige. Halimbawa, yung team nagkaroon ng malalim na spiritual discernment, yun ang spiritual intelligence. At naalaman nila na kailangan nilang mas paglingkuran ang isang komunidad. Okay. Yung discernment na yon, magiging feedback yon para gumawa sila ng mas matalinong strategy, yung strategic intelligence. Right? Habang ipinapatupad yung strategy, marirealize nila, teka, kulang pala tayo sa cultural understanding. Yon ang feedback para mag-invest sila sa training. Yon ang cultural at relational intelligence. So, nag-a-adjust. Oo, nag-a-adjust. Kapag gumagana yung mga loop na yan, ang misyon ay nagiging adaptive. Natututo ito habang tumatakbo, hindi ito static. Teka. So kung ganun, posible pa lang yung burnout na nararamdaman ng team, hindi dahil sa dami ng trabaho, kundi dahil sira yung feedback loop nila? Exactly. Parang ang layo ng connection, pero may sense. Precisely. Kasi yan ang nangyayari kapag watak-watak ang pagtingin. Ang isang leader makikita niya, bakit pagod na pagod ang mga tao? Ang unang iisipin, baka kailangan ng mas magandang project management tool. Yun ang organizational intelligence. Oo. O baka kailangan magbawas ng trabaho. Pero ang totoo, ang ugat pala ng burnout ay spiritual neglect o relational toxicity. Sira ang spiritual and relational loops. Dahil mali ang diagnosis, mali rin ang solusyon. Parang pinipinturahan mo lang yung pader na may amag. Saktong-sakto. At may kwento sa isa sa mga article na ganyan-ganyan na nangyari, yung sa missionary movements daw nung 19th century. Oo, nabasa ko yan. Yan, isang classic example. Sa papel, ang ganda ng mga numero nila. Daan-daang simbahan ang naitatag, libo-libo ang nabinyagan, kung metrics lang, kota sila. Success, di ba? Mukhang success, oo. Pero dahil ang focus nila ay halos puro spiritual conversion at strategic expansion, napabayaan nila yung ibang dimensyon. Kulang sa malalim na discipleship, kulang sa pag-empower ng local leaders, kulang sa pagbuo ng matatag na organizational support. So anong naging resulta noon? Ang resulta, yung paglago ay parang apoy sa damo, mabilis sumiklab, pero mabilis ding mamatay.
Mataas ang attrition rate, maraming umalis, maraming maling turo ang kumalat kasi hindi na itama, at yung epekto sa komunidad hindi naging pangmatagalan. Sira ang feedback loop. Mataas ang spiritual and strategic pero bagsak ang iba. Bagsak ang iba. Nakakatakot yan. So paano natin malalaman kung may sakit na pala yung ecosystem natin? Kung sa labas mukhang okay naman pero sa loob pala unti-unti nang namamatay. Ano yung mga sintomas? May ilang tanamiwang pattern silang binanggit. Una, yung tinawag na spiritual dominance without strategy. Ito yung team na puro sigasig, puro dasal, puro God will provide, pero walang practical na plano. Alam ko to. Ang resulta ay mga inisyatibong mabilis maubos at burnout. Ito yung startup na puro hustle culture at passion pero walang clear business model. Mabilis maubos ang energy at pera. Ano yung kabaligtaran niyan? Yung strategic dominance without spirituality. Ito naman yung organisasyon na parang Swiss watch, napaka-efficient, mabusisi ang plano, malinaw ang metrics. Pero malamig. Pero mababaw ang spiritualidad. Malamig ang kultura. Resulta, efficiency na walang puso. At pangatlo, at madalas to, organizational efficiency without relational health. Ang sistema matatag, ang ganda ng org chart, pero walang tiwala sa isa't isa. Naku, naranasan ko na yan sa isang workplace. Ang ganda ng mga proseso, pero pagdating ng lunch break, kanya-kanyang table, tahimik. Yun pala yung sign na may malaking problema sa ilalim. Yun na yun. At ang nakakatuwa sa mga source mo, pinakita nila na yung mga pattern na to hindi bago. Nasa Biblia rin. Exactly. Tingnan mo ang mga pariseyo. Eksperto sa ethical at organizational intelligence. Alam nila ang kautusan, sunod nila ang mga ritual. Check na check sila doon. Pero ano ang sabi ni Jesus? Bagsak sila sa relational intelligence, sa pag-ibig at habag. O yung simbahan sa Korinto, punong-puno ng spiritual gifts, mataas ang spiritual intelligence nila, pero watak-watak sa relasyon. May awayan, may issue sa etika. Oo. At sa lahat ng kaso, yung mismong kalakasan nila dahil nakahiwalay ang naging sanhi ng kanilang pagbagsak. Okay, parang nagkaroon tayo ng self-check-up dito at medyo nakakakaba. May tools ba o first aid kit na binigay dyan sa sources mo para ma-diagnose to sa sarili nating mga team? Meron. At ang layunin nito ay hindi para maghanap ng sisisihin, kundi para lang magkaroon ng kalinawan. Okay. Isa na rito yung tinatawag na MQ Integration Audit. Literal na pinag-uusapan ng team ang 6 na dimensyon at tinatanong saan tayo malakas, saan tayo mahina, paano nag-uugnay ang strategy natin sa spiritual life natin. Okay, an audit. Ang isa pa ay leadership blind spot mapping, kung saan ang isang leader ay aktibong humihingi ng tapat na feedback para makita kung aling mga area ang hindi niya napapansin. Kasi kadalasan, kung ano yung hilig ng leader, yun lang ang nabibigyan ng pansin. So, anong itsura ng isang organisasyon na gumaling na? Mula sa pagiging watak-watak, ano yung nangyayari kapag nagsimula na silang maging integrated? May case study ba dyan? Oo, may dalawang magandang kwento. Yung una ay tungkol sa isang international non-profit na tinawag nilang Heart for the Nations. Sa simula, textbook definition sila ng success. Maraming programa, malaki ang pondo, lumalaki ang reach. Pero sa loob, grabe yung burnout ng staff, may mga cultural conflicts at inaamin nila na ang mga desisyon nila ay halos puro based na lang sa metrics at donor requirements. Yung sinasabi mong strategic and organizational dominance. Sakto. Nang ginawa nila yung MQ audit, yun ang lumabas. Mataas sa strategy at organization pero bagsak sa spiritual, relational at cultural. At ang solusyon nila ay hindi gumawa pa ng mas maraming programa. Ang naging motto nila ay maging mas buo. Anong mga konkretong pagbabago ang ginawa nila? Isinama nila ang spiritual discernment, panahon ng panalangin at pag-aaral sa kanilang strategic planning. Hindi na siya opening prayer lang. Naging parte na ng proseso. Oo, binigyan nila ng tunay na kapangyarihan at boses ang mga local leader na nagpapakita ng cultural intelligence.
At nagtayo sila ng mga mentorship structures para palakasin ang relational health ng staff. At anong naging resulta? Ayon sa case study, hindi lang pagtaas ng numero, mas naging malalim ang spiritual formation ng mga tinutulungan nila, mas tumatag ang samahan ng team, at naging mas adaptive sila. Natuto silang huminga gamit ang parehong baga, yung spiritual at yung operational. May isa pang example doon, yung church planting movement sa Southeast Asia, yung Rivers of Life. Ano naman ang kwento nila? Pero napansin nila na mababaw ang discipleship at napakataas ng turnover rate ng mga leader nila. Parang nagtatayo sila ng bahay na gawa sa karton? Exactly. Maganda sa malayo pero isang ulang lang bibigay. Nang mag-recalibrate sila, bumagalang numerical growth nila sa simula. At masakit yun para sa kanila at sa mga funder nila. Siyempre. Pero ang itinayo nila ay naging mas matibay. Lumalim ang spiritualidad, naging mas matatag ang mga leader, at sa katagalan, ang paglago ay naging mas malusog at sustainable. This is a huge shift in perspective. So ang sustainability pala ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng sapat na pondo. Hindi. Ayon sa mga source mo, ang tunay na sustainability ay faithful adaptability. Yung kakayahang tumugon sa mga pagbabago at hamon nang hindi isinusuko ang mga prinsipyo mo. At yan ay nanggagaling sa isang malusog na sistema sa loob. Oo. Kung malusog ang ekosistemo, kaya mong malampasan ang tagtuyot o bagyo. Malinaw na ngayon, ang pinakamalaking hadlang pala sa pagiging epektibo ay hindi yung kakulangan ng pera o ng passion o ng talino. Hindi. Ito yung tahimik at madalas hindi napapansin na pagkakawatak-watak ng mga kakayahan natin. Oo. At ipinapakita nito na ang tunay na sukatan ng isang matagumpay na misyon ay hindi lang yung mga resultang nakikita sa labas. Ang mas mahalagang sukatan ay yung kabuuan or wholeness sa loob. At yung pagbabago nagsisimula sa pagtingin sa misyon, hindi bilang listahan ng mga gawain, kundi bilang isang buhay na sistema, isang living ecosystem. Kung saan ang bawat bahagi ay mahalaga. Oo, at ang shift ay mula sa paggawa ng mas marami patungo sa pagiging mas buo. At yung mga tool na nabanggit natin, mula sa MQ Integration Audit hanggang sa Leadership Blind Spot Mapping, hindi lang yan teorya para sa malalaking organisasyon. Ito ay mga praktikal na paraan para suriin mo ang sarili mong team o kahit ang personal na buhay at misyon mo. Pwede mong simulang itanong sa sarili mo o sa team ninyo, aling digensyon ang madalas naming binibigyan ng pansin at alin ang palaging napapabayaan? At saan kayo umaasa sa heroic effort ng iilang tao sa halip na sa isang malusog na sistema? At bilang pagtatapos, iiwan namin sa iyo ang isang mahalagang tanong na hinango mismo sa mga materyales na pinag-usapan natin. Paano kung yung mga limitasyon o hadlang na nararanasan mo ngayon, yung burnout, yung conflict, yung pakiramdam na walang usad, ay hindi katibayan na may mali sa misyon mo? Paano kung mga sinyalis lang pala ang mga ito na ang iba't ibang dimensyon ng misyon mo ay hindi pa kailanman ganap na nagkakatugma? At kung ganoon nga, ano kaya ang posibleng mangyari kapag ang lahat ng bahaging iyan ay nagsimula ng maging buo?